Okay, so solve natin tong password problem in PSAT na lumabas noong November 2019. So this one's under statics of rigid bodies involving equilibrium of concurrent forces. So ayun, madalas to, lumalabas to sa boards, crane problem, minsan boom yung term. Ito yung ibang na-solve na natin. So this is November 2015, touch ko na lang. Yan, may error dun sa BESA na book eh. So, ito yun yung tanong. Ayan. And yung isa di pa natin nasagutan. Diyan, comment nyo lang if gusto nyo sagutan din yan of 2013. Parehas lang ba ng tanong? Kaiba naman, no? Anyway, magkaiba nga. Sige. Tapos ito sa mismong reference yung kay Pytel and Q Salas. Okay, so let's solve this. So the rigid bars AC and BC are used to lift the load W. Again, the rigid bars AC and BC are used to lift the load W as shown in the figure. So A is 3.2, yung mga dimension. 3.2. Tama. Ano ba yan? Ayusin ko lang. 3.2 meters. 4 meters. Hirap pa rin magsulat na ito. And then HI 3 meters. Okay, so as the load W is lifted, which of the following gives the force in bar AC? So as the load is lifted daw, so ito, di ba, may downward force yan. Yan yung W. Tapos, which of the following gives the force in bar AC? Ang tanong dito, anong nature niyan? Is it in compression or in tension? Na if assume mo, if lahat is in compression, or ito, syempre, obviously pala dyan, that is, isa dyan in compression, isa in tension. So, di natin masabi. Pwedeng ito kasi, di ba? Kasi mababalance naman yan, angat to. By titig method, makikita mong nababalance naman. May paangat ka, may pababa, may pa-left ka, may pa-right. Di ba? May pa-left ka, ito, at may pa-right ka. So, balance kung titignan. Hindi pa natin alam yung values. Kapag naman, ay parehas lang yun kapag binaliktad natin. So, kapag ganun, di natin alam, di balik tayo dun sa sinasabi sa atin dati na, anong una assumption? Tension mo lahat. Habaan ko. Gawin mong tension lahat. Ayun. Tension mo lahat, assumption. Ito pa pangalan kong FAC. Ito pa pangalan kong FBC. And ito si W na syempre. Okay, so concurrent forces yan. Kaya statics lang yun. And wala namang stress. So ayun, minsan kasi may ganitong tanong that's involving stress na, ibig sabihin yun, strema na yun, strength of materials na yun. So paano kapag ganyan, ginagawa natin? So, nag-ano ka ba? Nag-angle ka pa ba? Binigay niyo yung dimension, no? So, mag-slope ka na lang. So, paano yun? So, gawa tayo ng triangle dito. Gawa rin tayo dito sa baba ko na lang din ilagay. Okay, so ano ma-form natin dyan? Slope, rise over run. Unahin natin tong triangle na to. This, that, and that. No? Ayan. So, ano nakikita mong dimensions ng triangle na yan? So, you have 3, this, and yung hypotenuse wala pa. Pero pag i-try mo, i-ratio yan. 3 divided by 3.2 plus 4. That will give you 5/12. Na-simplify siya, di ba? Naging whole number. Parehas. So, pag isusulat ko yan, ito yung 5. Ito yung 5, yung nagko-correspond sa 3, no? Yung 5, yung 3 nagko-correspond sa 5, yung ito 7.2 or 5, 6, 7.2 nagko-correspond sa 12. So ayun. So ang 3 ay ito 5 and then yung 7.2 ay yung 12. Now tanong, ano yung hypotenuse? Kung familiar ka na sa triangle na yan, alam mong 13 na to. 5, 12, 13. Pero kung hindi pa, ay di mag-ano ka, Pythagorean theorem, square root of 5 squared plus 12 squared is 13. Ano naman yung kabila? So 3
and 4. No? O, ayan. Obvious naman siguro. Familiar na dyan kasi gamit na gamit din yan sa ano. Sa construction, ito, yun yung application ng Pythagorean theorem na tutuhan natin. Sa construction, ginagamit yan sa pag-iskwala. Ayun. So, ang 3, yun na yun. 3, 4, 5. Sulat ko na lang din dito. 3, 4, and then obvious naman to, no? Kasi 9 plus 16 ay 25. And square root ng 25 ay 5. So, ayun. Meron na tayong concurrent forces. So, ayun. Meron na tayong concurrent forces. Meron na rin tayong um, tawag nito, yung pang-convert sa kanya para maging component siya. X and Y component. So, ayun. So, at joint C, mag-method of, ano na tayo dito, method of joints. So, summation of 4, anong makuha pala natin? If tinatanong ay load W, so anong hinahanap ay force in bar AC, right? Yeah, force in bar AC, and sa choices, naka-in terms of BC siya. So, may isang equation na gagamitin natin para makuha yon. 'Di ba? So, yung unang assumption natin is intention. Parehas. So, pag may nag-negative dyan, edi, yun, compression na yun. Mamaya naman natin malalaman ano yung true sense talaga niya. Ano yung true nature talaga niya. Which is intention or compression dyan. Okay? So, by summation of forces along x equals 0, ano meron dyan? So, FAC, negative yan. Negative natin ang to the left, positive to the right. So, negative FAC. Then, multiply natin yan so, yung parallel sa x ay yung 12 and over 13. So, yan yung multiplier natin para maging x component siya. Times 12 over 13 minus, still minus kasi pareho silang to the left. FBC multiplied by component naman ng pang-multiply natin ay 4 over the hypotenuse, which is 5 4/5, right? And that is equal to 0. So, ang pinapahanap ay force in bar AC. FAC na lang yan. Pag tinranspose ko yan dito, so magiging positive na siya, 12 over 13. So, ito FBC. So, multiply na lang natin yan ng reciprocal nun. 4/5 times reciprocal ng 12 over 13. Or parang nag-divide ka lang din ng 12 over 13 nun, di ba? So, that will give you 13/15. Tama? Ayun, 13/15. Pero naka-negative, no? Di kasi natin alam eh. So, ito pala. Okay, so di kasi natin alam kung intention ba talaga si FAC, no? Di pa FAC. And FAC ay negative 13 over 15 na FBC. Okay lang yan, may negative. Nasa assumption mo lang naman yun eh. Yun lang yung sa direction niya. So, 13 over 15 FBC. Laki. Next is how much is the load relative to the force in bar BC? So, ayun. So, express ulit daw natin in terms of BC. So, pwede natin gamitin ulit yung another equilibrium equation naman. Since may expression na tayo FAC in terms of FBC, pag nakuha natin sa FAC, ayun, i-express lang natin siya in terms of FBC. Tama? Yun yung hinapahanap. Value ng W. So, summation of forces along Y naman yan equals 0. So, positive upwards. So, ayan. So, ano meron? Lahat sila downward. Ay, di negative. So, negative, lahat sila downward. Negative FAC times ayun, 5 naman gagamitin natin kasi yun yung parallel. 5 over 13. So, yun, nag-flip lang siya. Nag-flip lang siya dito. Nagpalit lang siya. And minus, yung FBC naman na 3/5 naman yan. So, minus FBC times 3/5. And that is equal to W. So, isa-solve natin si W in terms of, ayun, ipalit lang natin to. Diba? Can we do that? So, pag ginawa mo yan, ayun lang. Ayun na, papayin ko na lang. Natamad pa eh.
So, ang FAC, papalitan natin ng negative 13/15 FBC. Pero unahin ko muna yung 5/13. Okay, sala ko ilalagay yung FBC. Tama, FAC, in-express ko in terms of FBC. Yung FAC na yan, in-express ko in terms of FBC. So, negative lang as is, negative tas 5/13. So, negative, then 5/13, tas ito na. Negative 13/15 FBC. So, tama naman. Alright? Then, minus FBC, yung coefficient muna, 3/5 FBC. That is equal to W. And so, W is what? Negative times negative, positive na yan. Then, ano pa, momental pa ba to? Ay, ano pa ba to? 13/13, so maging 5, ito, 5/13, so divided by 5, 1 divided by 5, 3, so magiging 1/3 pala yan. 1/3 FBC, then similar, ano naman sila? No, not similar, pero para silang fraction. Pero pwede mo ma-factor out yung FBC. 1/3 minus 3/5. So negative 4/15 or 4/15. Wala nang nakadesima. Ayun, negative 0.267. So ayun. Yung sign, okay lang yan. Negative 0.267. Ayoko. Gusto ko yung negative 4/15. Negative 4/15 siya ng FBC. Or negative 0.267 FBC. So, ayan. And that's it. Okay. So, 267. Ayun, ito na pala. Okay lang yung negative, mali lang yung assumption. So, compute the value of W to cause an uplift at A. So, kung may uplift daw at A, so ang ibig sabihin nun, ano? Sige. Ibang tanong na yun, no? Oo, ibang tanong na. So, ang pwede nating gawin, hiwalay ko ba to? Okay, so hiwalay ko siya. Ito. So, kung may uplift ka na at A, so that is, pa-uplift, no? Tinutulak niya. May paangat ka dyan. Ito yung A natin, di ba? Ito yung A. Ito yung B, wala, di ko pinakita dyan. Kailangan ba yun? Oo, kasi ano yun eh. Lagay natin. Ayan. So, andito yung B and yung C. So, may uplift na 30 kilonewtons at A. Uplift. Compute the value of W to cause an uplift kilonewton at A. So, pwede ka mag-moment about B pa ganyan. Mag-ano ka lang dyan eh. Summation of moment ka na lang dyan. Mag-moment ka at B. Diba? Kasi may force ka rito. So, kung may... Pwede pa ba yan? May uplift ka at A. Tapos, pag nag-moment ka rito at B, ayan, anong mga mawawala? Ilagay ko muna yung values. 3.2 meters, then 4 meters, and then 3 meters. No? Ayan, 3 meters. Then, lagay pa ba natin to? 5, 12, 13, and... Okay, so, di pa rin natin ano eh, no? Negative FBC. Di kasi wala kasing binigay na value eh. So, ano lang, panatilihin natin yung sign natin. Yung, tawag dito, um, yung yung parehas tension natin. All in tension. Panatilihin natin yan. Then, i-carry over na lang natin yung sign kapag ganun. Ayan. So, wait lang. Kung may uplift pala at A, so, ibig sabihin, yun lang yun eh. So, pwede mo siyang makuha dito. Makuha mo na to. O kung may uplift ka at A, so,
Ano lang pala. So, paano yung magiging ano niyan? Horizontal yun. Kapag ina-analyze mo to, wala naman kasi yan dyan, di ba? So, joint A lang yan. Ganito lang siya. So, para ma-balance yan, eto, may masasabi tayong incompression talaga dapat to. Kasi kung may reaction kang uplift dyan, paangat, no? So, that will oppose. This yung reaction sa boom will oppose that. Wait lang. Okay, so continuing. Yung init kasi. So, FAC yan, no? FAC. Mhm. Okay, tapos na rin naman. So, yung FAC is, ano, yun pa rin. Yung gagamitin natin na, yan, yung 5, 12, 13. 5, 12, and 13. No? So, 5, 12, and 13. So, kukunin natin, solve natin sa FAC given na may ano ka na. So, at A naman, at joint A, hindi pa natin na-analyze yun, di ba? At joint A, so FAC, I mean, AY, paangat equals pababa, summation of forces along Y equals 0. So, paangat yung positive. So, that will give us, ito na, magkakaroon na tayo ng saing talaga nito. AV, I mean, 30 na lang, rekta ko na. A vertical kasi yun eh. A 30, tapos FAC, times, wala tayong angle, di ba? Mas okay siya kapag magamay mo rin yung slope. FAC times, ang vertical niyan ay 5. So, 512, 5/13. Ibig sabihin, ang FAC natin ay, ano, 30 times 13 over 5. Hindi mo mental? 6 times ano lang yun eh. 13 divided by 6. Tama ba? 30 times 13 divided by 5. 13, tama. 30 times 13 divided by 5. 13 times 6 nga. Tama. Mapalitan ko kanina. 13 times 6. Okay, so 78. Nasa choices na ba yan? Baka yun yung isagot na. 78, ano to? Kilonewtons. Ganun. Pwede naman ganyan gawin mo. Tapos, ito may value ka na ng FAC. So, yung babalik natin siya, ay no. So, ang sabi ko, pwede tayong mag-moment at B para matanggal to, di natin kailangan i-consider. Di ba? Pwede yun. Pwede. Pero pwede rin namang ano ka, um, ang gagawin dyan, pwede ka na lang simply, gamitin mo na lang yung solution mo kanina. Ayun na, FBC. FBC, FAC. Mamaya, gawin natin yan. Ito muna, yung mag-moment muna tayo. So, pag nag-moment ka dyan, by superposition, ano yun? Superposition, the principle of transmissibility. Superposition is isip ko, nag-toss. So, ayan. So, pwede mo siyang i-transfer sa line of action niya lang din. So, kasi kapag ganyan, ginawa natin yan. So, wala na tong horizontal component niya. Ay, wala na tong horizontal component niya. Ayan, wala na yan. Vertical component na lang ang meron ka. Di ba? Pero syempre, ang vertical component niyan, yun na rin yun. Yun na rin yung 30. 30, no? 30 kilonewtons. And then, bakit nga ba naging ganyan siya? And then, itong isa, okay, mawala na to. Ayan, no? Pag nag-pass through siya sa B, dumadaan naman talaga siya. Nadaanan niya naman talaga. Nasa line of action niya yung point B. So, mawala na lang din yan. Di ba? So, wala siyang moment arm dyan, bale. So, ayun, para ma-simplify, ang gagawin na natin dyan ay, ito, since na-convert ko naman na yun, yung 30 na lang gagamitin natin. So, by summation of moment about B is equal to 0. So, pwede tayong, ito na lang, 30 times
Moment arm niyan ay 33.2. Ito ang kailangan na talaga natin para sa distance, yung mga actual na ano niya. Yung ito, for simplicity lang kasi yan, mas maganda tignan kapag napalabas mo siya as Pythagorean triplets. So, for ano lang yan, factor lang yan na pang multiply sa forces para makuha mo yung components nun. So, 30 times 3.2 tapos W times 4. O, ilan yan? Mabilis ba yan? 30 times 3.2 divided by 4. Ayan, 24. Nasa choice. Ayun na ba yan? Ayun na yun. 24 kilonewtons. One more thing is, di ba na-express mo na yon in terms of, ayan, na-express mo na yung W in terms of FAC. More ito. Ayan no. Pwede mo na siya ituloy-tuloy. Kumbaga, ang W ay negative 4/15. Pwede na rin yan FBC. Diba? FBC. Ang FBC ay FBC. So, ayun. Ang FBC, pwede mong ipag-flip na lang to. So, maging negative 15/13 FAC. So, ayun, times negative 15/13 ng FAC. Nakuha mo na si FAC. Ito, kailangan mo talaga makuha yung FAC. Times 78. Ayun, pares lang sila. Alin mas mabilis? Moment ka? O yung ano na lang? Ito, nag-moment ka, additional formula. Additional equation. Ito, gagamitin mo lang yung na-solve mo. Kaya, ganyan, na-solve mo previously. So, ang disadvantage lang doon, pag mali yun, di ba? Di, mamamali ka na rin. So, ganyan kapag situational problems. So, yun na. Ano to? This one is 24 kilonewtons. So, again, kung babalikan natin yung madalas na tanong bakit 12, 5, 12, 13. So, pang simplicity lang yan. Para maging, yan yung gagamitin nating slope, pang multiply sa forces para makuha mo yung components yan. Though, wala namang pinagkaiba yun kapag 3 and 7.4, 7.2 ang gamit mo. Kaso nga lang, ang pangit niya tingnan, di ba? May decimal, trip mo ba yan? Ikaw, kung trip mo, 3/7.2. O, 5/12. Yung 5, 3, 4, 5. O, accepted naman siguro. So again, kapag ganyan, may dimension, huwag ka na maglagay ng angles, mga ganyan. Dagdag lang yun. Kayan mo naman Kapag may angle, edi ang angle ibigay. Kapag may dimension, edi mag-slope ka. So, ganun. And that's it for this problem. I hope you learned something. Thank you.